Magandang araw mga mag-aaral. Sa araw na ito, ating pong tatalakayin ang patungkol sa ang mga panghalip at panao at pamatlig. So ano nga ba ang panghalip na panao at pamatlig? So, una muna nating alamin kung ano ang ibig sabihin ng panghalip. Ang panghalip ay salita o katagang panghalili sa pangalan. Ito ay may apat na uri: panao, pamatlig, panaklaw, at pananong. Okay, pag sinabi po nating panghalip, ibig sabihin, ito po yung kumbaga, ito yung ipinapalit natin sa imbis na pangalan mismo ng isang tao. Kumbaga, panghalili. Ibig sabihin nun, pamalit sa pangalan ng isang tao. So, ang panghalip po ay merong apat na uri. Ito ay panao, pamatlig, panaklaw, at pananong. So, ngayon, sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang mga panghalip na panao at ang pamatlig, panaklaw, at pananong. Ang panghalip na panao ay humahalili sa ngalan ng taong ayaw nang ulit-ulitin pa. Ito ay ang panauhan at kailanan. So, ang panghalip daw na panao ay humahalili. Ibig sabihin, pumapalit siya sa pangalan ng tao. Okay, so ang pinakauna muna ay ang unang tauhan. So, sa ibaba ng panauhan, ang panghalip na panao ay ang sumusunod. Okay, ito rin po ay may tatlong uri. Okay, una, ang unang panauhan. Ang panghalip na umahalili sa taong nagsasalita. So, meron tayong unang panauhan. Ibig sabihin, ito po ang pumapalit sa taong nagsasalita. Halimbawa, ako ay makikipagkasundo sa Panginoon. Okay, so ayon sa halimbawa, siya ay gumamit ng salitang ako, imbis na sabihin o banggitin ang pangalan mismo ng tao. Ibig sabihin, sino ang nagsasalita? Ako. Ibig sabihin, ako yung nagsasalita. Okay, ang unang panauhan na ginamit ay ang ako. Okay, ito po ay ako. Ang panghalip na panao na ginamit ay ako, sapagkat ito po ay ginagamit o siya ang umahalili sa taong nagsasalita. Okay, ikalawang panauhan. Okay, sorry, pasensya na po, medyo nagkamali si teacher sa pag-type. So, ikalawang panauhan, ang panghalip na humamhalili sa taong kinakausap. Kung sa panghalip na panao, unang panauhan, humahalili tayo sa nagsasalita. Ito naman, humahalili sa taong kinakausap. So, kinakausap natin, o yung kinakausap naman natin, ikaw ay makipagkasundo na rin sa Panginoon. Okay. Ang panghalip na panao sa ikalawang panauhan ay ikaw. Ibig sabihin, siya ang tinutukoy mo. Ikaw ang tinutukoy. Ikatlong panauhan, kapag ang panghalip ay humahalili sa taong pinag-uusapan. So, halimbawa, siya ay dapat nating tularan sa lahat ng bagay. Okay, sa lahat daw ng bagay. So, ito naman ay humahalili sa taong pinag-uusapan. Kung ang unang panauhan ay tumutukoy sa taong nagsasalita, ang ikalawang panauhan ay sa taong kinakausap. Ito naman ay sa taong ating tinutukoy. Okay, halimbawa, siya ay dapat nating tularan sa lahat ng bagay. So, tinutukoy natin dito yung ating kinakausap, not ourselves, but the person we are talking to. Okay, that is the yun po yung ibig sabihin po natin dito. Okay. So, ano naman ang panghalip na panao? Okay, panghalip na panao ay mayroon ding kailanan. So, ang panghalip na panao ay mayroong
kailanan. So, ay yung ating nabanggit ay patungkol sa ang panghalip na panao na panauhan. Okay, panauhan. Ito naman, kailanan. So, isahan. Sabi dito, isahan, ang panghalip ay tumutukoy lamang sa isang pangalan. Halimbawa, siya ay isang mabuting tao. Ang panauhan or panghalip na ginamit ay siya. Ibig sabihin, isa lang ang tinutukoy natin. Okay, pag-isahan, meaning to say, it refers to only one person. Okay, yan po ang ibig sabihin ng isahan. Okay po. Sumunod, maramihan. Kung meron tayong isahan, of course, hindi mawawala ang maramihan. Ang panghalip ay tumutukoy sa higit sa isang bilang. Halimbawa, sila ay dapat na gumagawa ng hakbang para sa kalikasan. So, ang panghalip na panao na ginamit patungkol sa kailanan ay ang sila. Okay, sila. Dun sa isahan, ang tinutukoy natin, isang tao lamang. Ito, sa maramihan, ito po ay tumutukoy sa mas maraming tao. Okay, mas maraming pangkat ng tao. Sila, kayo, ano pa? Okay, sila, kayo, nila. Okay, inyo. That is tumutukoy sa maramihan. Okay, meron dito tayong isang table at kung mapapansin nyo, meron tayo ditong panauhan at kailanan. So, okay, sa panauhan, meron tayong una, ikalawa, ikatlo. Para sa isahan, gagamit tayo ng ako, akin, ko. Okay, ito ay tumutukoy sa sarili lamang natin. Okay, tumutukoy naman ang ikalawa ay ikaw, ka, iyo, mo. Okay, ano pa? Sa ikatlo, siya, kanya, niya. Ibig sabihin, it refers to only one person you are talking to. And then, pagdating naman sa maramihan, kami, namin, tayo, atin, natin. Kayo, ninyo, inyo, sila, nila, kanila. Okay, ang lahat ng ito ay tumutukoy sa hindi lamang isa. Pagkat ito ay tumutukoy sa dalawa o higit pang uri ng tao. Okay po, mas marami, maramihan. Ang panghalip na pamatlig. Ang una nating tinalakay ay patungkol sa panghalip na panao na kung saan ito ay tumutukoy sa humahalili sa ngalan ng taong ayaw nang ulitin pa. Ang pagdating naman sa panghalip na pamatlig, ang tawag sa mga panghalip na humahalili sa ngalan ng tao, bagay at iba pang itinuturo. Okay, gaya ng panghalip panao, may panauhan din ang panghalip at na panghalip pamatlig. Una, ang itinuturo ay malapit sa taong nagsasalita. Okay, so ito naman, kung yung kanina ay tumutukoy sa ngalan ng taong ayaw nang ulitin pa, ito naman ay tumutukoy sa taong mas malapit sa atin. Okay, o sa mas malapit sa nagsasalita sa atin. Kabilang dito ang ito, ire, nito, nire, ganito, ganire, dito, dine, heto. Kung mapapansin nyo, ang bawat salita ay nagbabago, pero iisa lang ang ibig sabihin. Ikalawang panauhan, ang itinuturo ay malapit sa nagsasalita at taong kinakausap. Kung yung unang panauhan ay itinuturo ay malapit sa taong nagsasalita, ito naman ay ang itinuturo ay malapit sa nagsasalita at taong kinakausap. So, halimbawa, iyan, yan, ganyan, dyan, hayan. Okay, kung mapapansin nyo po, parehas lamang yung ibig sabihin niya, ngunit iniba or naiba ang kanyang salita. Pero inuulit ko, iisa lamang po ang ibig niyang sabihin.
Ikatlong panauhan, ang itinuturo ay malayo sa nag-uusap o nagsasalita at kinakausap. Kung ang una at ikalawang panauhan ay tumutukoy sa mas malapit na taong kinakausap, ito naman ay sa malayo. Okay, sa malayo siya. Halimbawa, iyon, hayun, doon. Okay, base sa mga halimbawa, tayo ay nagtuturo. Nagtuturo ng taong mas malayo sa atin. Okay po, o mas malayo ang kinakausap natin. So, that is ikatlong panauhan. Yan po ay ang panghalip na pamatlig na panghalili. Okay, sa ngalan ng tao, bagay, at iba pang itinuturo. Okay, at doon lamang nagtatapos ang ating talakayan. So, para sa inyong gawain, kung meron po tayong mga libro, okay, kung meron mga libro sa inyong mga bahay, ito po ay nasa inyong aklat, pahina 55. So, ang gagawin nyo po is you are going to encircle or bilugan ang lahat ng panghalip na ginamit sa pangungusap at isulat sa kahon kung ito ay panao o pamatlig. So, pwede nyo pong i-open ang inyong books and then you are going to refer kung ano po yung inyong isasagot sa gawain na ito. Okay, yan po. Hanggang 1 to 10 po siya. So, dito lamang po nagtatapos ang ating talakayan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless.